and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. Pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito ang ating daily refresh sa umaga ng Lunes, May 5, 2025. Ang ating text ay kinuha mula sa aklat ng Ikalawang Hari, Kabanata 5, talata 1 hanggang 6. Sa Syria, may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya may sakit na ketong. Minsan, ang mga Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6 na librong pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Amen. Ang ating text o ang paksa natin ngayon mula sa nabasa natin ay ang pagsasalita o paghahayag. Pagsasalita o paghahayag. Huwag mahiyang magsalita, huwag itago, ipahayag ang tungkol kay Jesus. Ipahayag sa iba kung paano si Jesus ay nakapagdiligtas, nakakagamot ng may mga karamdaman, tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Si Naaman, ang kapitan ng hukbong Syria, ay isang dakilang tao na nakagawa ng maraming bagay. Ngunit siya isang ketomin. Maaring humingi siya ng kagalingan mula sa iba't ibang lugar, ngunit hindi nagtagumpay. Nang maglaot isang batang babae na nabihag mula sa Israel at ginawang kasambahay ng kanyang asawa, na nagdala ng kapaki-pakinabang na impormasyon na nagpagaling sa kanya. Ang pananampalataya ng munting dalaga ay humantong sa pagbabagong loob ng isang kilalang mandirigma ng Syria. Nakalaunan ay nagpatotoo na isa lamang ang Diyos. Ang kanyang pagkabihag sa Syria ay isang blessing in disguise. Ang batang alipin ay mayroong oras upang ipahayag kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos ng Israel. Bilang isang batang babae na persahang kinuha sa labas ng kanyang bansa, maaari siyang mabuhay sa takot at walang hanggang paghihirap. Ngunit alam niya na ang Diyos ng Israel ay omniscient, omnipresent, at hindi nahiya na sabihin ang katotohanan. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Naaman na binihag siya ng hukbo. Sa halip, ang kanyang paghahayag na ang Diyos ay nagpapagaling sa kapitan na sinamaan, tunay na nagdulot ng malaking pagbabago sa Syria. Habang ang pagtatapat ay tinutukoy ang walang hanggang
walang hanggang katulad na kapangyarihan ng tunay na Diyos. Ngayon din, dapat nating tularan ang katapangan ng dalaga at ipahayag sa mga tao ng ating paraan upang mapagtagumpayan ang kanilang problema at makasumpong ang kapayapaan ay tunay na kay Hesukristo lamang. Hindi tayo dapat matakot sa mga oposisyon sa paligid. Sa lahat ng oras, ang ating mga panalangin ay dapat na maging daluyan ng pagpapala sa iba. Sa pamamagitan ng ating agarang interbensyon, ang pagpapalaya ay maaaring maisagawa sa buhay ng mga taong walang pag-asa at wala nang magawa sa buhay. Dapat tayong gumising at kumilos at gawin ang ating responsibilidad bilang nananalig kay Jesus. Ipahayag siya sa iba. Sa pamamagitan nito, tayo ay makapagbibigay ng tulong sa mga taong talunan at lupaypay dahil sa hamon ng buhay. Ang tungkulin ng Ebanghelyo ay nangangailangan ng isang linya ng buhay para sa mga namamatay. Amen. Tayo ay manalangin. Pray that the Lord would expose any places of doubt that you have in Jesus' name. Pray. Let us pray. Ask God to give you the gifts of faith in Jesus' name. Pray for your faith and trust in Him to grow in Jesus' name. Ask the Lord for your ears to be open to hear, so as you listen to God's word, your faith will grow. In Jesus' name. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita at sa kanyang mensahe. Nawa sa ating pagkakarinig ng mga mensaheng ito, tayo ay magsimula, kumilos at gumalaw upang ihayag ang salita ng Panginoon sa mga tao. Huwag tayong mahiya, ating ipalaganap ang salita ng Panginoon upang marinig ng mga tao na halos wala ng pag-asa sa kanilang buhay. Alam natin ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kautusan na ating ipalaganap ang salitang ito. Salamat sa iyong pakikinig. God bless you. Amen. Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus, but to trust and obey.